mga ka-DDS, kasama po natin si Senate President Coco Pimentel. At itatanong na natin sa kanya yung mga sinulat yung katanungan dun sa survey na ginawa natin. Pero bago po yan, hello po, Senator. Hello, Mocha. Thank you for involving me in your internet presence. Magandang araw po sa lahat. Bilang President po ng PDP Laban, na siyang yung partido po ng ating Pangulo, ang tanong po ng ating mga ka-DDS ay kakampi niyo pa rin po ba daw ang ating Pangulo? Siyempre, alam niyo po na nung pinapatakbo pa natin si then Mayor Duterte, ako po yung dumidepensa sa media, sa mass media, sa kanyang kandidatura. Tapos, nung hindi po siya tumakbo nung Oktubre, tayo rin po ang nagdepensa sa kanya. Bakit hindi siya tumakbo? And then, nung nag-decide na siya tumakbo, tayo rin po ang nagdepensa na bakit pwede pa siya tumakbo. At during the campaign, tayo rin po ang nangampanya sa kanya, kasama ng ating mga kapartido, dun sa kanyang mga programa de gobyerno. Specifically, kasi naging one issue yung ating pinukpok nung kampanya. The all-out war against crime, drugs, and corruption. Yan. Sabi po ng ating mga ka-DDS, kung talagang kakampi nyo daw po ang ating Pangulo, bakit daw po kayo sumasama o nakikialyansa yung mga kilalang kalaban o lumalaban naman daw po sa ating Pangulo na si Senator De Lima, Senator Hontiveros, at yung iba pang mga LP senators. At ito nga po yung tulad na lang daw po nung pagbigay nyo ng madaming chairmanship sa mga LP senators po. Anyway, yung chairmanships kasi po, it's a group decision. Hindi rin naman ako magiging Senate President kung hindi ko rin sila kasama. So, yan po yun, naging group of 20 kasi kami dyan Kaya po tayo naging Senate President. Tapos, ang chairmanship, hinati po natin yan sa basis sa expertise on paper ng mga senador. Para naman, hindi naman maaksaya. For example, Committee on Justice, ibibigay mo sa non-lawyer, ang mga bills dyan tungkol sa court processes, procedure, hindi bagay. So, ang naibigay ko po yan during the planning of the Senate, napunta po yan sa former Justice Secretary tsaka former Chair ng Human Rights Commission. Kasi ang complete name po ng committee na yan is Committee on Justice and Human Rights. Pagdating naman po dun sa health, si dating PhilHealth kasi si Risa Hontiveros, kaya binigay po natin. So, ganyan po yung pagkahati. For example, tingnan mo yung public order. Ano ang jurisdiction ng public order? Actually, police matters. Pwede nga pangalanan niya na Committee on Police Matters. Pero ang pangalan, Committee on Public Order. So, hulaan ninyo sinong perfect na ilagay dyan. Di yung dating chief ng PNP na si Ping Lacson. So, ganun po yung pagkahati ng committees. Tapos, nagkaroon naman po kami ng parang manifesto o pirmahan na sinusuportahan po namin yung reform or program program of government for change ni President Duterte. At mayroong mga 10 or 11 items po doon. So, pwede siguro merong nagdi-disagree meron sila, hindi sila masyadong all-out support sa isa doon, pero at least sa rest of the program of government for change, isumasang-ayon po sila. Bulong-bulungan po kasi yung impeachment. Kay Duterte, kay Pangulong Duterte. Ang tanong po ay kung nasimulan po ito, mapoprotektahan niyo po ba si Pangulong Duterte?
Una sa lahat, yung bulong-bulungan, hindi pa yan umabot sa tenga ko. Wala ko naririnig na ganyan. Ano? At huwag kayong mag-alala, kaya nga wala naman ako naririnig na ganyang kwento. And then pangalawa, para ma-convict sa impeachment trial, kailangan po ng 16 votes. O yung sabihin nun, kailangan, or tignan natin sa negative kasi 24 senators lang yan, kailangan lang ng 9 ang magsasabi na not guilty, hindi ka na po mako-convict. Kasi kung mag-9 ang not guilty, ang maximum number na lang ng guilty ay 15. Kailangan 16. Tandaan niyo po na ang aking alyansa sa Senado na suportado si President Duterte, 20 po kami, 2021. So, kailangan mo lang doon ng 9, hindi na po siya mako-convict. Pero ito po pinakamahalaga sa lahat. Itong impeachment process, para lang po maintindihan natin, ay nag-uumpisa po yan sa House of Representatives. Ilan po ang kaalyado ni President Duterte sa House of Representatives? 260 yata 250 to 270 out of 300, more or less 300. So, napakalaki po, napakadami po ng kanyang alyado dyan na hindi na po makaka-first base ang ideya ng impeachment laban kay President Duterte. Pero, ang gusto ko lang sabihin mo, sa'yo at sa mga ka-DDS, sa mga supporters po ni President Duterte, yung usapin po na yan ay never ko pa po naririnig. So, I don't think na meron pong siguro meron lang nakapagsalita na umabot sa inyo, pero seriously, yung seryosong usapan, sa tingin ko, hindi po seryoso yan. Halimbawa lang, sir, worst case scenario, halimbawa lang po na merong ganoon pong mangyayari. Magpaprotektahan niyo daw po ba ang ating Pangulo? Siyempre po, lalo na kung, kasi una sa lahat, ang impeachment ay trial. There must be evidence. So, hindi lang po pwedeng, dahil sa ayaw nila ang presidente, ipa-impeach na natin yan. So, at this point in time, there is no ground, no reason to impeach him. Therefore, ang masasabi ko, I can get more than 9 senators to acquit him. So, wag na po kayo mag-alala po dyan. Sa huling Senate hearing patungkol po dun sa EJK or extrajudicial killings, may video po na nag-circulate sa internet. Ito nga po yung interview nung testigo po ni Senator De Lima. Tapos, nung pangalawang Senate hearing, nag-iba po yung sinabi ni De Lima patungkol po dun sa testimony nung witness po. Na obvious naman pong binago ni Senator De Lima. Bakit po nakalusot po yun? Hindi, ano na po yan, ang nagpapatakbo po ng hearing yung chairman. Kaya po lahat po yan ibato na sa chairman at political issue na yan laban sa chairman kung bakit sa pagpapatakbo ng kanyang hearing mayroong witness na umiiba ang kwento. Actually, napuna ko na rin ngayon kay sa chairman si Senator De Lima na may witness nga doon na ang kanyang reklamong extrajudicial killing or isang insidente na pagpatay nangyari even before the term of President Duterte. So, yung kalidad po ng witnesses ay kontrolado na po yan ng chairman. So, pananagutin na po yan ng chairman. So, let the netizens, let the people point this out para po makita po ng chairman na yung kanyang kakulangan.